Tunay pong napakabuti ng Diyos at ito ay isang bagay na proven, tested. Kaya lang hindi laging obvious that God is good. Why? Sometimes ungodly acts can yield seemingly desirable fruits. Kung minsan yung gumagawa ng mali, yung gumagawa ng masama, parang sila pa yung nagkakaroon ng premyo. At sila pa yung nagkakaroon ng magandang buhay. Kumisa naman yung gumagawa ng mabuti, yung sumusunod sa Diyos, parang siya pa yung nagmumukhang napahamak, naging kawawa, nagmumukhang naging lugi. Subalit hindi yan totoo. Kung nagmumukha mang ganon, ito ay temporary lamang, panandalian, and in the end, it will always be proven, as it has always been proven, that God is good. That God rewards the godly and punishes those who do evil. Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan, the cost and price of godliness. Ama naming Diyos, humihingi kami ng patuloy na lakas ng Espiritu, lakas ng katawan, lakas ng aming puso, na maunawaan kayo at maipamuhay ang inyong mga katuroan sa aming buhay. Panginoon, hinihiling namin na payapain mo ang patuloy ang aming kalooban, at ano mang magiging sagabal para kami lubos ng inyong mapagpala at kayo na may aming marinig ng ganap, maunawaan at masunod. Ang lahat na ito iniwawaksin namin sa presensya ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, itinataboy din namin ang masasamang espiritu. In spirits of darkness, in Jesus' mighty name, we reject and rebuke your presence and drive you away and command you to go to the bottomless pit, those who have plans against this congregation. At ang aming dalangin, mahal na Espiritu, kayo po ang siyang pumuspo sa amin. The Spirit that has been the comfort of Christians for all time, the Spirit that has been the illumination and empowerment of all believers of all time. We ask you, mighty Spirit, to be with us. Reside in us, dwell in us, empower us, lead us. Father, may you do your perfect will. May you accomplish your holy purpose. May you be delighted as we become more and more like your Son, Jesus. Father, with this we pray in Jesus' mighty name. The cost and price of godliness. Meron po tayong isang example, a case in point, a case study, na nagpapakita na parang yung nagiging makadiyos, sumusunod sa Diyos, ay mukhang hindi yata napapabuti. Pero ang totoo ay napapabuti. The case of Joseph. Let's take a look at Joseph's godliness and its immediate results. Okay, Joseph's godliness and the immediate result of that godliness. Unang-una, alam po natin si Joseph is called the dreamer because Joseph has had dreams from God. In fact, babasahin po natin maya-maya yung episode ng pagsasabi niya tungkol sa dream na yon. But God's dealings with him through, and Joseph's honesty and straightforwardness about his dreams led to slavery. It actually led to slavery in Egypt. Genesis 37, 5 to 11. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Then Genesis 37, 18 to 28. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. This is referring to Joseph's brothers. "Here comes that dreamer," they said to each other.
Come now, let's kill him and throw him into one of the cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams." When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. "Let's not take his life," he said. "Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the desert, but don't lay a hand on him." Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty, there was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Let's see him. Let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood." His brothers agreed. So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. And then Genesis 37:36. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. And may the Lord bless us through the reading of this story. So si Joseph po ay pangalawang bunsong anak. Maraming mga mas malalaki na at matatandang mga anak. Alam niyo naman sa Eastern culture, pagka medyo matataas ang ranggo ng mga kapatid pag sila yung mas matanda. At si Joseph ay nagkaroon ng isang panaginip na sila ay nagbubungkos ng mga sheaf of grain, mga inani nila na mga halaman, mga sanga na may mga grains. At yung kanyang tinali ay tumayo ng mataas at lahat ng tinali ng mga kapatid niya ay yumuko doon. Nung ikinwento niya, nagalit ang mga kapatid niya. Sabi, "Ama, ito pang mas bata sa atin ang ating yuyukuan." Ganun bang ibig sabihin ng panaginip na yan? But of course, may nakatanim na silang inis sa kanilang kapatid na yun dahil paborito ng tatay nila. At ito naman kasing tatay na ito ay paborito ng kanyang nanay, yung lola ng mga batang ito. Kaya nagkamana-mana na yung favoritism na yan at yung jealousy that accompanies favoritism in any family. You know, when parents play favorites, actually they are destroying their children. Yung paborito nila kakainisan ng mga hindi paborito, at yung hindi paborito magiging negative ang kanyang attitude. Kaya hindi good for anybody to play favorites. Especially kung parents pa yung nagpe-play ng favoritism. So anong nangyari? Nanaginip na naman tong Joseph. But you and I know that the dream and the dreams came from God. Pagkatapos siya naman ngayon itong yumuko sa kanya yung araw, yung mga bituin, yumuko sa kanya yung 11 karakter ng kanyang panaginip. This time kasali na yung tatay niya sa yuyuko sa kanya. At sabi ng tatay niya, "Aba, pati ba ako'y kasama na dyan sa yuyuko sa'yo?" At sabi sa Bible, yung tatay niya kept it in his mind. Yung tinabi lang niya doon, yung information na yun. But the brothers hated Joseph. So, they plotted to kill him. Magkakapatid, nag-isip na patayin yung kanilang kapatid dahil sa tindi ng kanilang panibugho, dahil sa kanilang jealousy, dahil sa kanilang inggit. So, anong nangyari? Sabi ng isa, "Huwag na, ihulog na lang natin yan sa balon. At nang sa gayon ay huwag tayong mga dungisan ng dugo ang ating kamay, bahala na siya dyan." Pero balak naman ni Reuben ay pag-alis ng mga kapatid, kunin niya uli. Kaya lang, wala siya nung nangyari. May dumadaan ngayong mga traders, mga mangangalakal na isip ng isa, kaysa naman siya ay ating patayin at pahirapan, ibenta na lang natin. At ibinenta nila ang kanilang kapatid sa dumadaang mga mangangalakal. At yung mga mangangalakal, ibinenta naman tong si Joseph pagdating sa Egypt to Potiphar, captain of the Pharaoh's guard. Kumbaga, siya ang leader ng presidential guards. Mataas sa ranggo, very influential situation. So anong napala ni Joseph sa pagtanggap ng panaginip galing sa Diyos? Ano ang napala ni Joseph sa pagiging honest, sa pagkukwento? Anong napala niya sa pagde-declare noong kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanyang panaginip? Ang napala niya, nawalay siya sa kanyang mapagmahal na magulang
At siya ay napagtangkaang patayin, nagawa ng masama, at ngayon nabenta bilang isang alipin sa isang foreign land. Siguro siya ang isa sa mga kauna-unahang mga expats. At siya ay naging alipin sa bahay ni Potiphar. Meanwhile, Joseph was so godly, Joseph was so positive, hindi siya negative thinker, hindi siya nag-awa-awa sa sarili niya at nagmukmok. Ginawa niya ang the best niya na magagawa bilang slave. At sinabi sa Bible, because Joseph was in the household of Potiphar, God blessed the household. And not only that, tumaas ang ranggo ni Joseph doon sa buong household na yon, na halos ay pangalawa na siya sa kanyang amo sa ranggo. Nagkaroon na siya ng otoridad sa lahat ng ibang mga katulong. Siya nang nagkokontrol ng finances, ng lahat ng mga ari-arian ng tahanan na yon. Siya na ang naghalos ay may-ari. At sa kabutihan niya, sa katapatan niya, may dumating na namang dilubyo sa kanyang buhay. Joseph's faithfulness to his master and Joseph's avoidance of sin led to imprisonment. Dati na siyang nakulong sa Egypt, at least mas malaki, kahit sa slave, malaki naman yung ginagalawan niya. Liliit pa yon, makukulong siya literally sa bilangguan. Genesis 39 verses 6 up to 20. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns has been entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by the cloak and said, "Come to bed with me." But he left the cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. "Look," she said to them, "this Hebrew that has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." She kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him this story. "That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." When his master heard the story, his wife told him, saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. Another episode. Sa galing magtrabaho ni Joseph, ipinromote ng amo hanggang naging top-ranking household officer sa bahay ng kanyang amo. Kaya lang merong handicap si Joseph. He was well-built and he was handsome. Alam nyo, kadalasan ay sumpayang magandang itsura. Kasi kung hindi ka maganda, wala na aakit sa'yo, malayo ka sa tukso. Ikaw na nga lumalapit, tatakbuhan ka pa. Kaya sabihin nyo, "Lord, salamat." Pero itong si Joseph was well-built. He was very handsome. At napagtripan siya ng asawa ng amo niya. Napansin-pansin itong asawa ni Potiphar, may itsura yata itong aming enkargador dito sa bahay. At derechahan na iniimbita. Sinasabi ng babae ito, "Come to bed with me. Halika, sumiping ka sa akin." Alam niyo naman siyempre yung asawa, captain of the Pharaoh's guards. Ibig sabihin, bodyguard sila ng mga Pharaoh. Kung nasa ng Pharaoh, nandun sila. Therefore, laging wala sa bahay. Kung ang Pharaoh ay lumayo, naghunting, namangka, dumalaw sa kanyang mga kaharian, kasama ang captain of the guard. Walang kasama sa bahay itong babaeng ito. At si Joseph naman ay nandun at member ng kanyang household. Lagi niyang inaakit-akit.
Siguro lagi na yung kanyang legs ay kakaway-kaway dun sa labas ng mga kortina, kukuya-kuya-kuy, kung ano naman pinagagagawa niya. At sabi dito, day after day, she was asking him. Hindi lang minsan, paulit-ulit. At alam niyo naman siyempre yung mga babaeng Egyptian, sila ang nakadevelop talaga ng cosmetology. Sila yung mga nagme-makeup, nagpe-pedicure, nagma-manicure, ang dami-dami nilang mga pabango. Lalo itong mga babaeng ito na asawa ng mga may matataas na ranggo. At alam niya naman ang mga kanilang mga damit kasing ninipis ng mga kulambo. No? So talagang isip-isip, kaakit-akit naman. Pero si Joseph, sabi niya sa babae, paano ko magagawa yon? Pinagtiwalaan ako ng iyong asawa. How can I do this and sin against God? Isinali niya ang Diyos sa istorya. So dalawang authorities who were over him, he respected both of them. The authority of his master Potiphar and the authority of God. At maaalala natin na kahit ang tagal-tagal na na-expat nitong si Joseph, ang tagal-tagal na nawala siya sa sariling bayan at wala sa kasama ng mga kapwa mananampalataya, hindi niya nalimutan kung sino siya, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay may pananagutan sa Diyos. So anong ginawa nitong babaeng ito? Minsan, si Joseph ay nagkamaling pumasok sa loob ng bahay at walang ibang katulong. Hinablot nitong babaeng ito ang kanyang tape. Alam niyo yung damit ng mga Egyptian men na naka-wrap around lang, nakapraso. Ganun yun. Hindi cloak na parang balabal. Yun na ang hinablot niya, nahubaran na tuloy yung tao. Pero tumakbo. Kaya lang, naiwan sa kamay ng babae ang Exhibit A. Okay? Meron siyang ebidensyang hawak. At dahil napahiya, na-injure ang pride, she decided to cry rape. Sabi niya, rape, rape, rape. Siya pala yung rapist to be. Rape nga, pero baligtad. So nagdating ka ng mga katulong, sabi, kita nyo na, baka masama ang balak sa akin yung Hebrew na yan, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil napahiya siya. She wouldn't take no for an answer. At nung dumating ang kanyang asawa ay kanyang ipinagsusumbong, siyempre pinaniwalaan naman. Kaya hindi rin dapat laging nakiniwala sa mga sumbang-sumbang ng asawa, ha? Dapat ay nagre-review muna, nagre-research, dahil madaling mandaya ang mga mahilig magsumbong. So, sumbong. Anong ginawa ng lalaki? Si Potiphar, imbes magpasalamat kay Joseph, salamat naman, iginalang mo ako, ang asawa ko hindi mo ginalaw. Anong napala ni Joseph for being godly? Nakulong. Nakulong. Gaano karami sa atin na masasabing, sayang, pinatulang ko na lang sana. Hindi pa ako makukulong. Gaano karami ang sasabihin sa Diyos, oh ano Lord, anong napala ko sa pagsunod sa inyo? Sa pagsunod ng inyong mga batas, sa pagsunod ng inyong mga alituntunin, eto ang napala ko. Gaano karami sa atin ang dumarating sa point na pag sumusunod sa Diyos, tapos ang nangyayari parang unpleasant, parang hindi yung dapat mangyari. Nag-uumpisa na tayo magtuos at sumumbat at kuminsan ay magsisi pa. Dapat, ginawa ko na lang eh. Ganun pa. At yan ang nangyari. But of course, to make a long story short, dahil hindi na natin babasahin, dahil napatapon si Joseph sa kulungan ng Pharaoh mismo. Ang ikinukulong lang doon, mga empleyado ng Pharaoh. Special kulungan. Dahil ang amo niya ay yung captain of the Pharaoh's guard. Doon siya napalagay sa kulungan na yon. Nakaibigan niya ngayon yung taga-daabot ng inumin ng Pharaoh at yung kanyang tagagawa ng tinapay. At nanaginip din ang nanaginip ang mga yon at ininterpret niya ang panaginip. To make a long story short, later on, nakawala na ngayon itong mga katulong ng Pharaoh dahil sandali lang naman yung imprisonment nila. Noong ang Pharaoh ay nagkaroon ng panaginip na walang makapag-interpret, naaalala, noong nakulong ngayon, ay may nakasama pala ako sa kulungan si Joseph na marunong mag-interpret ng mga dreams. Dinala siya sa Pharaoh, in-interpret niya ang dream, at dahil sa interpretation, ang Egypt ay nailigtas sa isang taggutom, at dahil doon tumaas ang rango ni Joseph, naging siyang Prime Minister of Egypt. Second to Pharaoh in command. So in the end, kung tutuusin natin, na si Joseph ay naging second to Pharaoh in command, tapos nagkaroon ng salot sa kanyang sariling bayan,
At dumating ngayon itong mga kapatid niya para mamili ng pagkain sa Egypt dahil sa Egypt lang may pagkain dahil nakapagtabi sila ng marami dahil nga na-interpret ni Joseph yung panaginip na magkakaroon ng taggutom. Nailigtas niya ang Egypt, naging lalo pang powerful because every other country around had to buy grain from Egypt. Nagdatingan ngayon yung mga kapatid niya, hindi siya nakikilala. Ikaw ba naman may kapatid kang itinapon? Tapos, maiisip mo ba na yun ay prime minister ngayon ng Egypt? So to make a long story short, hinakot ni Joseph ang kanyang buong angkan at pamilya at tumira sila sa Egypt. Nailigtas niya ang kanyang buong lahi at ang kanyang buong bayan sa taggutom at talaga nagyukuan sa kanya ang lahat. Totoo nga ang panaginip na una naging dahilan para magalit sa kanya yung mga kapatid niya. Pero ang punto dito mga kapatid, kung hindi siya naitapon sa balon, hindi siya maibebenta doon sa mga biyahero. Kung hindi siya naibenta doon, hindi siya madadala sa Egypt. Kung hindi siya nadala sa Egypt, hindi siya mapupunta sa bahay ni Potiphar. At kung hindi niya tinanggihan ang asawa ni Potiphar, hindi siya makukulong. At kung hindi siya nakulong, hindi niya makikilala yung personal attendants ng Pharaoh. At kung hindi niya nakilala yon, hindi sana siya naipakilala sa Pharaoh. At kung hindi siya naipakilala, hindi sana siya naging Prime Minister of Egypt. Kaya lang, mahaba ang kasaysayan bago dumating sa ending. Kaya sa ating buhay kung minsan gumagawa tayo ng mabuti tapos parang hindi nagiging mabuti yung bunga, dapat nating maalala si Joseph na, teka, baka naman ako nandun pala ngayon sa balon. Yung mahaba-haba pa ang kwento bago ako maging Prime Minister. Magkakagani-ganito pa ako, may gagawan ako ng mabuti, susuklian pa ako ng masama, mapapahamak pa akong lalo. Pero yun pala ang daan patungo sa kadakilaan. Parang ang Panginoon, ang daan dinaan niya patungo sa resurrection, Golgotha muna. Via Dolorosa muna na tinatawag yung mga daan na kahirap-hirap daan na naging simbolo ng kanyang paghihirap. Hindi naman resurrection agad Hindi naman glory agad. Ang mahalaga lang sa tao, hindi tayo dapat mainip. At kahit kailan huwag tayong magduda sa kabutihan ng Diyos. Kahit sa biglang tingin, ang paggawa ng mabuti, ang pinaka-immediate na bunga, parang hindi maganda. Merong batas ang kalikasan at merong batas ang espiritualidad. Ang lahat ng mabubuting gawa ay magkakaroon ng mabuting bunga. At ang lahat ng masasamang gawa ay magkakaroon ng masamang bunga. Hindi lang nga agad-agad na dumadating yun. Let's take a look at the cost and price of godliness. Introduction pa lang yung kanina. Ito na po yung topic. The cost and price of godliness. Ang halaga, ang bayad, at pagkatapos ang gantimpala ng pagiging makadiyos. So Luke 14:27, and anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Malinaw na malinaw sa bibig ng Panginoon na ang susunod sa Kanya sa pagiging makadiyos merong papasaning krus. Kailangan alam natin it's part of the equation. 1 Peter 2:19-21, for it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Kahanga-hanga daw, kapuri-puri, kung ang isang tao ay dumadaan sa hirap, sa sakit, dahil sa kabutihan at dahil sa katuwiran. At yon ay kanyang tinitiis, binabata, dahil aware siya, conscious siya sa Diyos. Alam niya na ito ay mabuti. Kahit na hindi mabuti agad ang bunga, hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti by itself is an end. Na hindi na tayo naghahanap ng premyo sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa lang ng mabuti ay premyo na. Sapagkat kung hindi tayo gumagawa ng mabuti, chances are may ginagawa tayong masama. At sabi pa,
Ano naman ang magiging gantimpala nyo kung kayo ay nagdurusa dahil gumawa kayo ng mali? Dapat lang, tama lang, natural lang, na gumawa ka ng mali, magdusa ka. Pero sabi, yung gumawa ng tama, tapos nagdusa dahil sa ginawa niyang tama, yun ang kabayanihan. If you suffer for doing wrong, it's only natural. But if you suffer for doing right, that is greatness. At sabi, kayong mga anak ng Diyos ay tinawag na ganito ang mangyari sa inyong buhay, sapagkat si Kristo, na siyang leader ng Kristiyano, kaya ka nga Kristiyano kasi kamukha ka ni Kristo, si Kristo mismo nagbigay ng halimbawa. Siya'y nagdusa dahil sa kabutihan, siya'y nagdusa dahil wala siyang kasalanan, siya'y nagdusa dahil siya'y banal, at siya'y nagdusa para sa ating ikalilinis. Sabi, kung siya naranasan niya yon, at siya ang inyong leader, siya ang inyong sinusundan, alangan namang asahan nyo na mas mabuti pa ang mapala nyo kaysa sa kanya, that you will be treated well and better by the world than the world treated our Master, our Lord, our Savior. Kaya sinabi, binigyan na tayo ng halimbawa, huwag tayo magtaka. 1 Peter 3:14, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. Kaya kami sabi, magsasabi sa'yo, ayan, yan ang napala mo sa paggawa ng mabuti. Dapat mo sabihin, sabi sa 1 Peter 3:14, ako daw ay blessed. Ako'y pinagpala. Hindi ako lugi. 1 Peter 3:17, it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Nagdurusa din naman tayo lagi Sa paggawa ng mali, nagdurusa tayo. Sa paggawa ng tama, may pagdurusa rin. Doon na tayo sa tama, kakampi pa natin ang Diyos. We are on God's side. What else when we take a look at the cost and price of godliness? Another cost is disapproval by the world, but the price is approval by God. When we are godly, there is disapproval by the world, but approval by God. John 15:18-19, Jesus speaks here, if the world hates you, keep in mind that it has hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Ang linaw nga naman ang sinasabi ng Panginoon. Kung dahil sa inyong pagiging makadiyos, dahil sa paggawa nyo ng mabuti, sa paggawa nyo ng tama, kinamumuhian kayo ng mundo, alalahanin ninyo na kinamuhian ako una pa bago kayo nakamuhian. At kung kayo tagasunod ko, natural, mararanasan nyo rin ang naranasan ko. At sabi ni Lord, kung talagang kayo'y inaaring tagamundo at ang tagasandaigdigan ay inaaring kayo'y isa sa kanila, di dapat minamahal kayo. Pero dahil kinamumuhian kayo, magalak kayo sapagkat ito'y isang patunay na hindi nga kayo kabilang sa kanila dahil kabilang kayo sa akin. Napakalinaw ng logic. If the world loves you, and if you do wrong, and the world loves you, be nervous, because it only means that you belong to the world, that you belong with the world, and this world will perish. This world will be destroyed. This world will be judged. But if you are not loved by the world because of your godliness, if by being godly, by being Christian, people avoid you, people hate you, you should be glad, because it is a further confirmation that you do not belong to them, that you do not belong to the world, but you in fact belong to God. Huwag kayong nalulungkot na out na yata ako sa mga dati kong kaibigan, hindi na ako naiimbita, hindi na nila ako sinasama, parang ang barkada ko ayaw na yata akong kasali sa grupo nila. Matuwa kayo. Kung ang dahilan dahil kayo'y mabuti. Hindi naman may iba pang dahilan, kasi kung minsan ang dahilan talaga may mga ugali tayong pangit, tapos ipinwera tayo, hindi kayo bayani nun. Pero kung dahil sa ating kabutihan, sa ating pagiging makadiyos, pag nagda-drugs sila, sabi mo, huwag tayo mag-drugs, masama yan. Pagka sila may mga bisyo, sinasabi natin, huwag natin gawin yan because this is bad. Pag meron sila mga usapang hindi magaganda, may mga chismis, may mga negative things, we stop them, and then we become unpopular, you must be glad. Dahil na ipakikilala lalo na talagang hindi na kayo isa sa kanila sapagkat tayo'y nakiisa sa Diyos.
So what else is the cost and price of godliness? There seems to be immediate loss, but actually consequent gain. Kung nagkakaroon man ng material loss, ang kapalit niyan, spiritual gain. Most of the time really, may mga losses na kasama yan eh. Nababawasan ka ng kita, nababawasan ka kumisa ng tubo, nababawasan ka ng popularity, ng pagiging makapangyarihan, pero may spiritual gain. 2 Corinthians 4:16-18, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. For we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sabi, kaya kami hindi pinanghihinaan ng loob. Kahit sa labas, mukha kaming lugi, sa loob, kami ay panalo. Ang mga maliliit at mga mumunti naming mga dala ng mga hirap na ito ay nagpupundar para sa amin ng pagpapala doon sa kabilang buhay na hindi maaagaw, hindi masisira, hindi mababawasan. Kaya sabi, kaya ang tinititigan namin yung hindi nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakikita ay pansamantala at para lang dito sa daigdig. At yung mga hindi nakikita ay walang hanggan. So wag lang nating bigyan ng pansin yung nakikita. Yung wow, mabuti pa siya. May kotse, may magandang bahay. Uy, mas maganda ang baro. Mas maraming ganito, mas maraming ganyan. Yung mga bagay na nakikita. Although hindi yan masama. Kung dagdag ng Diyos sa ating godly life at nalidelight yung Lord, binibigyan pa tayo ng ganon, edi salamat. Pero kung hindi tayo nagkaroon ng ganon, dahil sa ating paninindigan sa pagiging makadiyos, huwag yung panghinayangan yung mga bagay na nakikita. What is unseen is eternal. So pag may nakita kang dalawang tao, parang kitang-kita mo agad kung sino yung poor at kung sino yung rich. Ang dali eh. Kasi ang ating nakikita, ang ating basehan. Ba, mas maganda ang kanyang kutis. Wow, mas maganda ang kanyang sapatos. Mas maganda ang kanyang baro. Kitang-kita mo na siya'y mayaman, kitang-kita mo na siya'y mahirap. Pero yung hindi natin nakikita, na nakikita ng Diyos, yun ang higit na mahalaga. Ngayon, kung mayaman na kayo sa nakikita, mayaman pa kayo sa hindi nakikita, di double bonus. Pero walang kwenta yung maging mayaman ka sa nakikita, tas mahirap ka pala doon sa hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang buhay natin ay maiksi. Kung kayo ay 120 years old, pagkatanda-tanda nyo na, parang dapat na kayong mag-goodbye. 120, sobra na yun. Tama na yung mga 195 siguro, pero huwag nang lumampas pa dahil mahirap na rin mag-enjoy. Pero kahit pa kayo maging 120, kahit pa kayo maging 1,000 years old, sobra na kayo nun. Pero even 1,000 years is just a tiny dot in eternity. 1,000 years is just a tiny fraction of time when it comes to eternity. Pag inisip natin yung 1 trillion years, 1 zillion years, eternity to eternity, walang hanggan, isang tuldok lang yung 100 years. Bakit yung ipagpapalit yung 100 years ng sarap para sa 1 eternal time ng parusa? Bakit natin ipagpapalit yung ilang saglit ng taon ng buhay dito sa mundo para doon sa walang hanggan na maaaring ang maging kapalit ay pagdurusang walang katapusan? Dapat marunong tayo ng sense of proportion. There may be short-term discomfort, but long-lasting well-being and eternal reward. Sabi sa Mark 8:36, what good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Ano naman ang katuturan na atin ang buong mundo? And yet, imposible naman yon kahit na gaano kayo kasama at anong lahat ng krimen ang gawin nyo, hindi pa rin magiging inyo ang buong mundo. Ipagpalagay na, wala daw tayong katuturan na mapala ang buong mundo.
Tapos yung kaluluwa natin, hindi atin, dahil kay Satanas. Ano ngayon kung ang pag-aari mo ay daan-daang libong ektarya, yung kaluluwa pala, hindi mo pag-aari at pag-aari ni Satanas, ikaw ang pinakamahirap na nilalang sa balat ng lupa. Kahit ang pag-aari mo ay napakalaking kayamanan na hindi ba bilang-bilang ng 5 accountants, kung ang pag-aari mo lang lahat ng bagay sa labas ng iyong katawan at yung sarili mong espiritu ay hindi sa iyo at hindi sa Diyos, ikaw ang pinakakawawa sa lahat. Ikaw yung walang-wala. Nagkaroon ba ng estimate yung daw kayamanan nitong si Bill Gates? Pag maglalatag ka raw ng mga dolyar na $1 bill, kung hindi ako nagkakamali 1, kung hindi 100, ipagpalagay ng 1. At sila ay nilatag mo na parang kasing lapad ng kama, na parang hihigan niya. Ang mga kayamanan daw niya ay 27 kilometers from the surface of the earth. Ganun kataas yung kama. 27. Mula sa monumento ni Jose Rizal hanggang Alabang 15 kilometers pa lang. So doblehin nyo yun, 27. Ganun kataas yung higaan na puro pera. Ngayon, napakapalad naman niya kung kanya na yon. Tapos yung kaluluwa pa niya sa Diyos. Ngayon, kung yung kaluluwa niya hindi sa Diyos, pag namatay siya, ano ngayon mangyayari sa lahat ng yon? Tapos mapupunta siya ngayon sa impyerno. Ngayon, hindi lang siya ang kawawa. Meron namang wala nang ang kama dito sa lupa. Pupunta pa sa impyerno pag namatay. Doble lugi. Kaya siguro napakaraming evangelism sa mahihirap. Kasi naman kung mahirap ka na dito, tapos sa kabila, ganun ka pa rin, doble hirap. Pero hindi naman kung mamayaman dito, balato na kay Satanas, di ba? Dahil kawawa din siya sa pupuntahan niya. In other words, meron ng doble ang hirap. Hirap na dito, hirap pa sa kabila. Meron namang maginhawa dito, tapos hirap sa kabila. Meron namang hirap dito, maginhawa naman sa kabila. At meron namang maginhawa na dito, yung maginhawa pa sa kabila. Sadyang ganyan ang buhay. Pero ano po ang dapat natin gawin? Kumisan wala tayong masyadong magawa para alisin ang hirap dito sa buhay na ito. Although pwede tayong makatulong, pero hindi natin na ma-eradicate, totally matatanggal. Pero totally makakatulong sa tayong mga tao na mawala yung hirap nila dun sa kabilang buhay sa pagdadala natin sa kanila kay Kristo. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. That's what Jesus said. Siya mismo ang may sabi. Kaya napakahalaga po. At kahit na sinasabi, ayoko ma-born again, baka pigilin niyo ako magmadyong. Ayoko ng mga born again, baka tigilan niyo ako manigarilyo, mag-drugs, baka sabihin niyo, iwan ko ang aking kalaguyo, etc., etc. Sabi sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Ang ating mga pansamantalang paghihirap dahil sa pagiging makadiyos ay hindi pwedeng ikumpara sa kaluwalhatian na ipakikilala, ibibigay sa atin ng Diyos. Pasalamatan natin ng Diyos kung tayo may nahihirapan dito, subalit tayo na sa kanyang panig at alam nating sa kabilang buhay ay naroon nating ginhawa. At doble naman ang pasalamat natin sa Diyos kung dito ay godly na tayo tapos maginhawa pa. Tapos alam pa natin yung eternal life natin, may kaginhawahan pa. At kung doble ang inyong ginhawa, share the good things that God gives to you with people who are less fortunate, people who have less. If you are very strong, assist the weak. If you are wealthy, help the poor. It is important that the love of Christ be made real in us and through us. So godliness is a high cost and a high price. But remember this, ungodliness also has a high cost and a high price to pay, but no prize as in premio. Wala. It is better to suffer for doing right than to suffer for doing wrong. What price are you being scared to pay for godliness? Ano pong kinakatakutan nating ibayad? Yung iba ayaw mag-commit. Ayaw kong maging committed kasi baka yung oras ko. Kumisan oras lang naman, takot na takot ibayad. Ayaw ko na nung magpakilala pa sa church at mag-volunteer pa, baka maabala yung oras ko during the week. Tama na yung paglinggoy dumadating ako.
Yun lang hindi maibayad. Hindi pa yan ipapako sa krus. Hindi pa hahampasin at itatali sa haligi. Hindi pa. Magbibigay lang ng oras. Takot. Remember, there's always a price to pay. Those that are not paying the price will probably not get any profit. Kaya sinasabi nga, lay for yourselves treasures in heaven, not on earth. And even now, what price are you paying for godliness? Huwag niyong panghinayangan. Ang ating panghinayangan, mga kapatid, mga kaibigan, is the price we pay for ungodliness. Anong hirap, anong pasakit ang ating dinaranas dahil sa kabanalan? Huwag niyong panghinayangan. Ang panghinayangan ninyo ay yung hirap at pasakit na ibinabayad dahil sa kasalanan. Sapagkat yung gumagawa ng mali, malaki din ang binabayad niyan. Nagbabayad yan ng pera, nagbabayad yan ng panahon, nagbabayad ng pagod, nagre-risk ng kanyang buhay para gumawa ng mali. Yun ang dapat panghinayangan. Everything we do can only be good or evil. So, what are we doing? Both have costs. Pareho lang may bayad. Kung papasok kayo sa isang pinto, may bayad ang ticket sa paggawa ng masama. Mahal nga kumisan yan eh. May bayad din sa paggawa ng mabuti. Pareho lang na magbabayad kayo, doon na kayo pumasok sa pinto ng paggawa ng mabuti. Ang mga tao baligtad. Pag pumapasok sa gawa ng mali, willing magbayad ng mahal. Papasok sa pinto ng mga drug addict, magbabayad ng mahal. Papasok sa pinto ng mga naglalasing, magbabayad ng mahal. May cover charge pa. Papasok sa pinto ng mga malalaswang palabas, mahal ang bayad. Papasok sa mga concert na nakakasakit ng ulo at nakakabiyak ng utak ang mga tunog, magbabayad ng mahal. Papasok sa mga sinihan na mayroong palabas na horror para ka lang matakot, magbabayad ng mahal. Pero pag papasok sa pinto ng simbahan, wala bang libre? Dapat free entrance. Hihingi, wala bang libreng Bible? Wala bang libreng manual? Wala bang libreng tape? Pagkakabutihan, ayaw magbayad. Kasi kung babalik kayo dito maya-maya, manonood ang mga taong sine, may bayad na. Pero bakit pagkakabutihan at kabanalan, gusto ng lao laging libre? Iba naman yung ibig sabihin ng it was given to you for free, therefore you give it free. At iba naman yung ibig sabihin na tangkilikin mo yung gawain sapagkat kada kilo siyempre ng gawain, kailangan niya ng support and funding. Pero ang mga Kristiyano dapat baguhin yung utak na mahilig lagi sa libre. Pagka mga walang kwenta, willing magbayad. Pag ipapasok ang mga anak sa kung saan saang mga school, willing magbayad. School ng swimming, school ng ballet, school ng music, school ng mga academic. Pero gusto pagka Christian school, libre. Puro libre. Kaya tuloy hindi umaasenso ang mga gawain ng Panginoon. Kasi ang mga anak ng Diyos, tingnan nyo katabi nyo. Tingnan nyo sabi, makukunat. Puro libre ang gusto. Pagka mapapahamak ang kaluluwa, willing magbayad. So, ano po ang mga ginagawa nyo na mabuti? Tapos, mahalang bayad. Isipin nyo. Hindi po yan lingid sa Diyos. Huwag nyong panghinayangan. Pero yung mga ginagawa nating mali, na nagbabayad na tayo dito, may parusa pa sa kabila. Yun ang dapat isipin. At yan po ang nais kong iwanan na hamon sa lahat. Tayo po yumuko sa presensya ng Diyos. At tayo po'y magbulay-bulay sa ilang saglit ng katahimikan. What price must I pay for being a Christian? Make a firm resolve and ask God to give you the strength to be willing to pay the price. Christ already paid the price. He gave us the example. At alam natin ang wakas nun, resurrection and life. Huwag tayong manghinayang sa paggawa ng tama. Ang ating panghinayangan ay yung paggawa ng mali. Sa ilang saglit, bayaan niyo ang Espiritu ng Diyos ang tumapo sa mensahe at bigyan tayo ng practical, personal application.